Hello po mga kaibigan, narito po tayo ngayon para pag-usapan ang statistical tool ng isang research at ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano malalaman ang statistical tool ng isang research sa pinakamadaling paraan. Pero bago yan, alamin muna natin ang uri ng research. Meron po tayong dalawang uri ng research, in general, qualitative research at saka quantitative research. Itong quantitative research ay nahati po ito sa dalawa, experimental research at saka non-experimental research. Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang experimental research ay kailangan dumaan sa laboratory o meron din naman experimental research na hindi dumadaan sa laboratory pero meron ito siyang pre-test at saka post-test. Ang non-experimental research, ito yung uri ng research na hindi na kailangan dumaan sa laboratory. Halimbawa, gusto mo lang malaman ang opinion ng isang tao or idea ng isang tao. Okay, so hindi na kailangan ng dumaraan yan sa laboratory. So, ang non-experimental research ay nahati sa tatlo: descriptive research, comparative research, and correlational research. So, ang pag-uusapan po natin ay paano natin malalaman ang statistical tool sa bawat uri ng research na ito. Meron po tayong metrics dito kung saan makikita natin dito. Ito po yung summary of all summary kung saan. Ito yung magiging kalendaryo natin o basihan natin kung ano ang statistical tool na gagamitin sa bawat research. So, narito po yung 6 na research. Meron tayong qualitative research design, descriptive research design, comparative research design, correlational research design, experimental research design, and mixed method of qualitative and quantitative. Yes, pwede pong pagsamahin ang kahit saan dito. Pwedeng descriptive and qualitative. Ang tawag po doon ay mixed method. Pwedeng pagsamahin ang comparative to qualitative. Pwede po yan. So, ang tawag po dyan ay mixed method. So, ang bawat research na ito ay malalaman mo yan sa pamamagitan ng key terms pa lang sa SOP. Ito po yung keyword. Kailangan po yan na alam mo yan. So, sa qualitative research, ang mga introductory sa kanyang SOP, sa kanyang mga tanong ay how, what, why. So, pag ganito po ang makikita mo, magbigay tayo ng halimbawa. Pag ganito po ang makikita ninyo, no statistical tool po ang gagamitin dyan kasi hindi po specific ang kanyang tanong. So, ang ibig sabihin na hindi specific, hindi siya, walang number ang kanyang tinatanong. Magbigay tayo ng halimbawa. How adequate are the instructional facilities for the teaching of science? So, tinatanong lang, gaano kasapat? So, wala pong measurement na nangyayari. So, no statistical tool. So, hindi mo talaga yan ma-measure ng statistical tool kasi ang tanong mo lang ay gaano kasapat ang mga pasilidad na ginagamit sa pagtuturo ng science. Okay? So, ganyan po ang halimbawa ng qualitative research, SOP or Statement of Requirement. Ganyan po magtanong, maghanap ng kasagutan ng qualitative research. Sa quantitative na magmula dito sa number 2 hanggang sa number 5 ay quantitative research po research na yan, gaya doon sa pinakita ko sa inyo. So, sa descriptive, ang mga key terms na makikita natin sa kanyang pagtatanong or SOP ay what are, how many, extent, level, number, degree, rate. So, pag ganito po ang makikita ninyo na uri na terms na makikita ninyo, no? Key terms na makikita niyo sa kanyang tanong, ang mga statistical tool na gagamitin po dyan ay either frequencies, frequency counts, percentage, mean. So, depende po dyan sa kung saan dyan ang gagamitin. Okay, pwedeng percentage and mean, frequency counts and mean, pwede po yan. Magbigay tayo ng halimbawa. What is the level of academic performance of the retained students for the past 2 years? So, gustong malaman yung level ng performance. Dalawang bagay po ang pag-measure ng level of performance. It is either grado niya in percentage
halimbawa 90% or average niya. Okay? Okay. So, ito po yung kasagutan. Okay. So, ito yung grado niya from 2014 to 2015, 2015 to 2016. So, ang grado po niya, overall academic performance niya ay 70.25. Sa pangalawang taon niya, 73.85. So, ito po ay kanyang average. So, ang ginamit po dyan ay mean. Ang mean po sa algebraic expression, ito po ay average. Okay? Sa comparative research design naman, ang makikita mo na key term sa kanyang SOP ay difference, differ, similarity. So, ang t-test, ang statistical tool naman na gagamitin dyan ay t-test or ANOVA. So, pag nagkukumpara ka, comparative research ay ang uri ng research na nagkukumpara sa dalawang bagay o mahigit sa dalawang bagay. Pag nagkukumpara ka ng dalawang bagay, ang gagamitin mo dyan ay t-test. Pag nagkukumpara ka ng mahigit sa dalawang bagay, ang gagamitin dyan ay ANOVA. Magbigay tayo ng halimbawa. Is there a significant difference? So, nandito na yung keyword. Nandito na yung keyword na difference. Is there a significant difference between the academic performances of the retained students for the past 2 years? So, pag ganyan po ang tanong, babalikan natin, nandun ang keyword na difference. So, ang statistical tool, sabi nga natin kanina, pag nagkukumpara ka ng dalawang bagay, t-test ang gagamitin. So, ang gagamitin na statistical tool ng tanong na ito ay t-test. So, ito po yung data. Okay? Ito po yung data from 2014. Ito yung grado niya. 2015 to 2016, ito yung grado niya. So, nung kinuha ang t-computed value, ang lumabas ay 6.268. So the t-computed value is significantly higher than the t-critical value. So, ang interpretation niyan ay reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. Therefore, there is a significant difference on the academic performance of students for the past 2 years. So, yan po ang halimbawa ng statistical tool sa comparative research. So, nandun na yung keyword na, ulitin ko, nandun yung keyword na difference. So, kinumpara ang dalawang bagay. So, t-test ang ginamit. Okay? Napakadali po. Another is correlational research. Ang makikita mo naman ng mga key terms in SOP, ito yung influence, effect, relationship, impact. So, ang gagamitin po dyan at statistical tool ay pwedeng regression, pwedeng Spearman, Pearson R, Spearman Rho, chi-square. So, if you are relating more than halimbawa, maraming bagay, so ang gagamitin mo dyan ay chi-square. Pero ang pinaka kilala o pinakamadali na ginagamit ay Pearson R. The most commonly used statistical tool in correlational research is the Pearson R. So, magbigay tayo ng halimbawa. Correlational. Sabi natin, ang keyword sa correlational ay mga influence, effect, relationship, impact. So, pag makita mo yan sa tanong, automatic. Correlational po yan. Magbigay tayo ng halimbawa. Okay, ito. Is there a significant relationship? Nandun na. Is there a significant relationship between the absenteeism and academic performance of the struggling students? So, meron bang relasyon ang pag-absent ng bata sa kanyang grado? Tingnan natin. So, sabi nga natin, if you're comparing if you're relating one variable to another variable, ang gagamitin mo na statistical tool ay Pearson R. So, ito po yung data niya. Student absenteeism. Ang basihan po natin dyan ay R value.
pero kukunin po natin ang t-computed value. So, nakikita natin, mas malaki ang t-computed value sa t-critical value. Ang judgment natin, if the t-computed value is greater than the t-critical value, reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. Therefore, there is a significant relationship between student absenteeism and academic performance. Ibig sabihin, totoo ito na pag nag-absent ang bata, talagang maapektuhan ang kaniyang grado. Lumabas po sa research. Napakadali po i-analyze. Sa experimental research tayo. Sa experimental research, ang mga keyword na makikita mo dyan ay effect, influence, impact, difference, relationship. Parang combination ng comparative and correlational ang experimental. Ang gagamitin po dyan na statistical tool ay t-test, ANOVA, Pearson R. Pwede rin chi-square. So, yan lang ang yung sinulat ko dyan. So, magbigay tayo ng halimbawa. Nandun na ang relationship. Is there a significant relationship between the speed and capacity of the grading machine? Ang ginamit po dito ay Pearson R. So, bakit hindi siya na-poll sa... Bakit hindi kaya na-poll ito? Meron relationship, pero bakit siya hindi na-poll sa correlational? Kasi, dumaan ito sa experiment na uri ng tanong. Okay? Binigyan ng kasagutan ito, so gumawa ng experiment na merong trial, halimbawa mga 2 trial or 3 trial or 10 times trial para lang mapatunayan kung meron bang relasyon ang speed at saka capacity ng isang machine. Okay? So, nakita sa result na ang R value pa rin ang kuha natin, basihan natin, pero titingnan pa rin ang t-computed value. Okay, so lumabas na merong relasyon kasi the t-computed value is significantly higher than the t-critical value. Ang judgment natin, there is a significant relationship between the speed and the capacity. Totoo nga naman kasi pag mabilis ang motor, kagaya ng motor yan, pag mabilis ang motor o pag mabilis ang makina, mabagal po ang kapasidad niyan. Totoo po yan. So, lumabas sa study natin na gamit natin ay Pearson R. So, yan po ang statistical tool ng experimental research. Magbigay tayo ng ibang halimbawa na ang ginamit naman sa experimental research ay difference. Okay. So, ito, number 2, is there a significant difference among the mean scores of students exposed in game-based teaching strategy? Teaching strategy po ito siya. Game-based teaching strategy, activity-oriented teaching strategy, traditional assessment. Ano yung traditional assessment? Yung paper and pencil. Okay? Yung game-based teaching strategy ay papalaruin yung mga bata. So, titingnan, no? Activity-oriented, papagagawa naman ng activity, mga konti ang lecture, yan ang kuwan. So, unang-una, at the beginning of the experiment, binigyan ng pre-test yung mga bata. Then, pagkatapos, i-impose ang mga activity na ito, no? Binigyan naman yan sila ng post-test. So, dito yan sa number 3. Is there a significant difference among the mean scores of students exposed in game-based, activity-oriented, and traditional assessment at the end of the experiment? So, dalawa po ang experiment na ginawa. Yung una, beginning na experiment, meron siyang post-test, pre-test. Pagkatapos ng i-apply itong tatlong teaching strategy, inalam naman ang kanilang mean score. So, pagkatapos inalam yung mean score, inikumpara naman yan siya. So, anong gagamitin? T-test. ANOVA. ANOVA pala. ANOVA. I'm sorry. ANOVA because sabi nga natin, if you're comparing, tatlong variable ito game-based, activity-oriented, traditional assessment. If you're comparing more than 3 things, you're going to use analysis of variance. So, hindi ko na po pinakita yung kanyang table.
Kasi basta ang if you're comparing more than two things, you will be using ANOVA as statistical tool in your research. Okay, klaro. So dito po sa mixed method, ang key terms, any of the term used, kahit saan po dyan. Ang gagamitin, how, doon sa kahit saan dyan. Okay? Sa kanyang statistical tool, depends on the SOP na pinili. So, ganun po kadali. Maraming salamat at